Magandang araw. Ang kwentuhan naman tayo ngayong araw na to tungkol sa editing techniques. So, meron na akong inihandang PDF file dyan. Ito na siya. At tinawag ko siyang W09 Editing Techniques-master.pdf. So, paki-download nyo na lamang to at pwede nyo rin i-print para magkaroon kayo ng guide dyan sa tabi nyo para masundan natin tong workshop natin. Minimize ko lang to. And then, meron na rin tayong PDF or AutoCAD file na susundan dyan. Pinamagatang W09-editingtechniques.dwg. So, paki-open nyo na, paki-download nyo na lamang yan dito sa web page na to at i-open nyo. So, ito yung gagamitin natin. And then, i-zoom na natin dito sa unang box. Saglit. And then, kukunin lang natin tong guide natin. Kung mapapansin nyo, okay, unang pag-uusapan natin is P-edit close. So, kalimitan sa pagdodrawing, ako mas gusto kong nagdodrawing ng polyline. Okay, kasi ang polyline is a series of line segments connected from end to end. So, ito ngayon nakikita natin dito sa box number 1, this is a polyline. So, paano natin ma-check na ito ay polyline? Kinlik ko tong object na to and then nag-right click ako and then I click properties. So, pag-click ngayon natin ng properties ngayon, makikita ngayon natin dito sa properties na ang object na yan ay isang polyline. Okay? Ang objective natin dito is ma-close siya. So, merong pamamaraan dyan sa para ma-close siya using the command line. So, itatype natin yung p-edit. Pwede natin i-type yung p-edit or yung PE. Type na lang natin ang PE and then we press enter. So, pag-press natin ng enter ngayon, merong clickable item dito sa command line natin na close. So, click natin itong close. Ayan. So, naisara ngayon tong polyline natin. Medyo mahaba yung proseso na yun, no? Press ko lang enter to end up the command. Ayan. So, i-undo ko lamang. And then I press enter. So, ang mabilis na paraan dyan, instead na pupunta ka pa dito or gagawin mo pa tong p-edit close na to, pwede rin naman na i-click mo tong polyline mo and then dito sa properties natin, merong isang property dyan na close. And then merong drop down, sabi dito kasi ang property na close ay nakaset to no. I-click mo lang tong no na to at magkakaroon ng drop down arrow dyan, i-select mo tong yes. Ayan. So, na-close na natin ngayon tong polyline natin. Minsan kasi kailangan nating i-close ang polyline para ma-extrude natin. Kung nagti-3D ka na, kung marunong ka na mag-3D, mas mainam kasi yung mga objects natin naka-close. So, kaya ako dinidiscuss to. And then, press natin tong escape. Press natin tong escape. Nasaan ba yung ano? Okay, bago natin ituloy yan, no, ang sabi ko, ang pag-uusapan natin dito mga editing techniques, no, kukonting items lang naman na to. Kukonting items. So, lilima lamang. So, polyline edit, no, and then, the next one is boundary or yung BO na, BO ang command alias niya, and then group ang group, and lastly, yung match properties. Okay, dito lang tayo sa polyline edit. So, yung polyline edit, ilang items yan? Hanggang 4 na item. 4 na item lang naman. Lagay ko lang to dito banda, sa baba. Ayan. And then, itong pangalawa, itong polyline edit width naman. So, ang mga polyline, may tinatawag na global width yan. Since, halimbawa, nakadrawing ka na ng ganito, na polyline, no? Pero gusto mo siyang magkaroon ng kapal. Okay, regardless dun sa thickness ng line weight na i-declare sa layers, ano, pwede itong i-override ng global width. Okay, so ang gagawin natin ngayon dito, maglalagay tayo ng global width dito, which is set to 1. So, pwedeng ganito yan. Itatype ko yung p-edit sa command line and then I press enter and then select natin tong polyline natin. Pag select natin ng polyline, merong width na option dyan. Click natin tong clickable item na width and then sabi dito specify new width for all segments. Type ko 1 and then I press enter. So, ganun na apply. Medyo mahaba-haba yung proseso niya. Press ko lang enter to confirm.
Ayan. U to undo. I-undo lang natin. So, pwedeng ganito yan. Ito yung mabilis na paraan dyan. So, pag-click natin dito sa object natin, merong dito sa properties palette, merong property dyan na global width. So, yung global width nakaset sa 0, i-change lang natin yan to 1. So, kinlik ko yung value niya, yung global width na value na 0, i-change natin yan to 1. I-edit natin. And then, I press enter. So, na-i-change na natin yung global width niya. Okay? So, press lang escape to deselect. Ayan. Then, close ko lang to guide natin. And then, pumunta tayo sa pangatlo. Dito sa pangatlo, polyline edit din. No? Polyline edit. Pero ang option naman natin, gusto natin maging kurbada yan. Itong kantuhan na figure natin, mula dun sa, meron siyang global width na 1, gusto natin maging maging siyang, hindi, ito kantuhan siya, gusto natin magkaroon ng curves or mga Bezier curves na tinatawag, ano? So, ang command dyan is ganito. Type ang PE, and then we press enter, and then select natin yung polyline natin, left click, and then dito sa ano natin, dito sa command line, merong clickable item na fit dyan. Ito, click natin tong fit. Ayan. So, nagkaroon ng kurbada itong polyline natin. So, meron pang option dito sa baba, no? Press ko lang enter to confirm. Ayan. And then, yun ang polyline edit fit, no? Then, close ko lang to. And then, pumunta tayo dito sa pang-apat. Itong pang-apat naman, instead na p-edit fit, no? Ito naman, mas smooth yung ano niya, mas smooth yung kurbada niya. Okay? Mas smooth yung kurbada niya. So, ang gawin naman natin dito, polyline edit din, PE, and then I press enter. And then, ang sabi ni AutoCAD dito, ang utos niya is select polyline. So, select natin ang polyline natin. And then, merong option dito na spline. Okay? Click natin itong spline. Ayan. So, nagkaroon tayo ng spline. So, mas maganda yung kurbada niya. Mas smooth siya. So, yun ang p-edit spline. And then, press ko lang enter no, to end up this command. Enter. Ayan. And then, dito naman sa boundary, no? Itong boundary, kung halimbawa gusto nating makuha lang yung itong boundary na to, no? Kunin ko lang itong guide natin, no? Ayan, close ko na muna yung properties, hindi natin kailangan properties ngayon. Ayan, lagay ko lang to dito. Then lagay ko lang to dito. Mag-ibig sabihin ng boundary, ano? Ito isang object to. And then isang object din ito. Pero ang gusto nating mangyari, makuha natin tong area na to. Itong bounded area na to, magkaroon ng isang sarili niyang shape, no? Ano bang objective noon, ano? Pag may mga gano'n, halimbawa sa isang floor plan, ano? Maraming mga nag-cross-cross na daan. Pero gusto natin makuha yung area na yon. Kung halimbawa, ito yung area na yon. So, paano natin makukuha yung area na yan? Okay, isang paraan is to make use of yung boundary command. Okay? So, type natin yung boundary command. Type natin ang BO. BO, and then I press enter. Okay? And then, lumabas dito sa kabilang screen ko. Ang sabi dito, pick points, no? Click ko ngayon ng pick points. Ayan. So, ang sabi ngayon dito ni AutoCAD sa baba, ang command niya, pick internal point. Okay? So, click lang tayo dito sa loob nito. Click lang tayo. Ayan. So, nag-click ako. And then, ang sabi ni AutoCAD, no, pick internal point. O, gusto pa niya. Okay? Nanghihingi pa siya ng internal point. Tapos na tayo. Okay? Pag tapos ng ganyan, press lang enter to confirm. Ayan. So, nagkaroon ngayon tayo ng isa pang shape. Although, bumagsak dito sa hatch, dito sa hatch, kiklik ko lang to. And then, ang pag-move nito, pwede na naman ilagay mo yung cursor dito sa perimeter niya, and then you click and drag. Click, drag,
release. Yan. Okay? Click, drag, release. So, eto na ngayon yung bagong boundary natin. So, pag kinlik mo to, tapos, dito sa measure, meron tayong area, and then object, object, eto. So, nagkaroon tayo ng area. Etong area niya ngayon, 196.1557. Okay? Kung halimbawa naman, naka-on yung naka-on na dynamic input, and then area uli, and then right-click, object. Okay? Click ko to. So, ito yung din ang area niya. Okay? Lagay ko lang dito banda. So, nagkaroon tayo ng panibagong area. So, yun ang boundary command. Exit ko lang yan. Right-click, exit, boundary. Alam ko yung boundary is nandito, banda. So, close ko lang to. Close, and then, dito sa modify panel, saan ba yung boundary? Hindi ko na malaman kung nasaan ang boundary. Hindi. Nandito pala. Sorry. Ang boundary is nandito. Ito yan. Yung command ng boundary. Ang lalim kasi. Hindi ko naman kasi gaano ginagamit yan. Kaya medyo hindi ko alam yung position niya. Kung nasaan ba siya. So, kasama siya ng hatch tapos boundary. Ang command shortcut niyan or command alias niyan is BO. Anyway, sunod tayo, dito sunod na box. Okay, meron tayong group at saka ungroup. Okay, sa AutoCAD hindi ganong sikat itong group at saka ungroup na to eh. Ngayon dito sa AutoCAD 2018, pinasikat uli nila itong group at saka ungroup. Okay? Nasaan ba itong group at saka ungroup na yan, Ito yung group, nagkaroon ng sariling nagkaroon ng sariling panel, groups, Kasi sa sinaunang AutoCAD, wala yung groups na yan. Wala yung groups na yan. Yung mga drafter, ayaw na lang, hindi nila alam yan or hindi nila kabisado yung group. Sa mga ibang software, may mga group na command or sa mga vector illustration software or mga ibang software, merong group na command. Dito kasi ang hirap ng group na command eh. So ngayon, sinimplify nila. Pwede kasi magkaroon ng group na walang pangalan. Okay? So ang gagawin natin yon yung unnamed na groups or yung walang pangalan na group. So ito lang ang gagamitin natin tong group na to. So pag group ang group para bang kahit nasa ibang layer sila, pwede silang igrupo. Pwede silang igrupo kahit nasa ibang layer. So, maging isang object sila. Okay? So, ito ngayon, iba-ibang shape to. Iba-ibang shape. Pero gusto nating i-group yan. Okay, alisin ko lang tong dynamic input. Gusto nating maging isang buong object yan. Isang buong object. Aside from blocks, meron tinatawag na group. So, ang group, hindi siya block, Hindi siya block. Group lang siya. It's a set of, or is a group of objects. Okay? So, from the word self, it's a group. Okay? So, select lang natin, Select lang natin, and then, i-click natin tong group na to. Ayan. Okay? So, pag-click natin ng group, tapos, yung selectable on and off, itong group selection, dapat naka-on yan. So, click ko lang yan. Dapat naka-click na ganyan. So, ibig sabihin, active yung grouping natin, yung group. So, pag kinlik natin tong object natin, ayan, group siya. And then, mag-right-click tayo, right-click and then properties. Pagdating ngayon dito sa properties, ayan siya, polyline, 22 polylines in a group. So, ganun ang nangyari sa kanya. Kung halimbawa naman, i-ungroup mo naman yan. Okay? I-ungroup mo yan. Ang ungroup is, pwede mong i-right-click to. Right-click, group, ungroup.
Ayan. Okay, so wala yung pagka-group niya. So, select natin uli. Select. Right-click and then group. Ayan, so naging group uli. No? So, kung gusto mong i-ungroup, pwede yung right-click, pwede rin naman ito. No? Ang group. Ang group natin. Ayan. Nangyayari lang yung group na yan kung naka-on yung selectable on and off. Itong group selection on and off. Okay? Pero ang objective natin dyan is to group. Group. I-group lang natin. I-click natin to. Ayan. So, naka-group yan. So, iwanan natin yung group ng group muna. Pumunta na tayo naman dito sa sunod niyang example na grouping din. Okay, and then, itong group na to. Stretch a group. Stretch a group. Ang mga blocks, hindi mo na i-stretch ang mga yan. Depende kung dynamic block siya. Ang grupo, okay, ang group, kahit nakagrupo yan, pwede mo siyang i-stretch. No? Pwede mo siyang i-stretch. Let's say, itong dalawa na to, ginrupo natin. Click ang group, no? Tapos, kinlik ko siya. So, nakagroup siya. And then, ang sabi dito sa dito sa exercise natin, kailangan natin siyang i-stretch ng 25 units papunta sa right. Okay? And then, click natin yung stretch command. Click ang stretch command and then, magsiselect tayo, magko-crossing select tayo from right to left. So, click lang ako dito. Oops, I'm sorry. Ano nangyari doon? Saglit. Stretch. And then, click ako from right to left. From right to left, click, release, and then click again. And then, right-click to confirm. Ayan. And then, sabi dito, specify base point. Ang base point natin could be anywhere, no? Could be anywhere dito sa lower, dito sa lower right-hand side, no? Or dito sa upper right-hand side, no? Walang problema doon. So, sabihin natin dito lang. And then, turn on ko yung ortho mode. Turn on ko. Ito yung ortho mode. Or press lang F8 sa keyboard. Ayan. Turn ortho mode. Naka-on ba siya? Okay, naka-on naman siya. Okay, and then type natin yung 25 for direct distance. Type 25 and then I press enter. Ayan. So, humaba siya. Nung na-stretch, group pa rin yan. Okay? Group pa rin yan. Yan ang isang kagandahan ng group. Okay? Pero kung halimbawa, meron kang series of objects na nandyan lang sa nandyan sa drawing area mo, no? Na pare-parehas, mas mainam gamitin yung block. Ang isang block instead of a group. Okay? So, depende lang naman yan sa pangangailangan. Pero pag minsan kailangan inaaral mo yung mga objects mo, no? Kung block ang kailangan, block ang ang gamitin mo. Kung group lang. Maintindihan mo rin yan kapag AutoCAD ka na. And then next, yung selectable on and off. Kaya kung halimbawa ito, no? I-group natin. So, select ko siya. Select ko and then i-group natin. Pag group natin, nang-group na ba siya? Ayan. So, pag group natin, and then, i-click natin itong selectable on and off. Itong selectable on and off, or yung group selection on and off, pwede rin yan, pwede mong i-press yung Control-Shift-A. Control-Shift-A. Okay? So, naka-off ngayon yan. Naka-off. So, ang ibig sabihin, masiselect natin isa-isa yan. Naka-off kasi yung grouping. Kung naka-off ang grouping ngayon, pwede nating i-delete. So, ang objective dito is to i-delete yung itong pinakailalim na entity. Ayan. So, i-delete natin. Erase. Ayan. And then, pag in-on muli yung grouping, yung group selection on and off, Control-Shift-A. Ayan. So, naka-on siya uli. No? Pag kinlik natin to, grupo uli yan. Yun ang kagandahan nun. Yung selectable on and off. Okay, iwanan natin yung mga yan. Yung mga grouping na yan. Then lastly, pag-uusapan natin itong
match properties, no? Match properties. Alisin ko na tong ano na to. And then press lang escape to deselect. Okay, yung last na pag-uusapan natin itong match property. So itong match property sa mga ibang software kagaya ng Microsoft Office, no, ang tawag nila diyan is ano ba tawag? Format painter, no? Format painter ang tawag. So dito match properties ang tawag. Pwede rin naman yung command na painter. Okay, pero mas kilala yung ano yung command na match prop or yung type mo yung MA, no? Kung sa command line, MA 'yan, no? Pero dito sa ribbon, ito 'yan, match properties, no? Kung mapapansin nyo, anong meron diyan sa match property? Sa match properties, anong meron diyan? Paintbrush, no? Paintbrush ang nandyan. So ang mangyayari diyan, para bang ang paintbrush mo, okay, ano ba ginagawa sa totoong buhay? In real life, ang paintbrush is kukunin ng paintbrush, ididip sa sa timba na may pintura. Okay? Isinawsa mo or inilublob sa pintura and then ipapahid mo, di ba? Ipapahid mo sa wall or kung ano man ang pinipintura mo. So parang ganito yung application niyan. So ang match properties, kung halimbawa, ito ang hatch na to, solid hatch yan, no? Gusto nating kopyahin to, gusto nating ipahid din dito para magkapareha sila. Okay? So ganito ang mangyayari dyan. Click natin ang match properties and then i-dip natin dito. Kumbaga, ito na yung pintura natin. And then ipahid natin dito. Ayan. Okay? At nagkakaroon na ngayon tayo ng visual cue kung ano ang mangyayari. Hindi pa ako nagkiklik niyan. Itinapat ko pa lang. Ayan. Okay? Itinapat ko pa lang. So, pag okay na tayo dyan sa selection natin na yan, left click to confirm. Ayan. And then, we press enter. Kasi tapos na tayo, no? Hindi na tayo mag-a-apply ng iba. Press lang tayo ng enter. Ayan. So, nagparehas ngayon sila. Okay. And then, next, ito naman, yung match properties natin sa yung match property naman natin tong textile, no? Kung may textile ka na ganito yung itsura niya, pero gusto mo yung i-apply dito rin sa sa kabilang dito sa kabilang text, no? Pwede rin gamitin yung match properties. So, click natin tong match properties. Kunin ang paintbrush, no? I-dip natin sa sa pintura, and then ipahid natin. Ayan. Then right click, enter. So hindi naman niya kinopya yung capitalization, So ang kinopya ngayon ni AutoCAD or yung ipinarehas niya yung textile. Yung textile na ano man textile nito na naka-specify dito. So dinoble click ko to and then Verdana 'yan. Verdana. Okay? Right click ko nga, right click and then properties, MText. Ayan, Verdana yung style niya. Verdana yung style. And then escape. And then kung halimbawa, meron kang layer. Ang layer mo, A-wall, kulay green, pwede mo rin i-match property yan. Yung layer na kulay green na to, na A-wall, pwede mo rin i-apply dito. Okay, so paano natin gagawin yan? Okay, ganun din. Click lang natin itong match properties natin or yung paintbrush natin and then i-dip sa pintura natin, ipahid ngayon natin. Ayan. Pagtapos na tayo, right click and then select enter. So, ganun lang. Parehas lang naman din. O, ito naman, pwede rin naman i-match yung polyline width. Diba, nag-specify tayo dito banda. Ito, nag-specify tayo ng polyline width na 1. Okay? So, pwede rin naman i-match property yan. Yung polyline width na 1 dito, pwede mo rin apply dito sa item B. Okay, gawin natin yan. So, click natin itong match properties. Kunin natin ang paintbrush. I-dip natin dito sa pintura natin and then ipahid natin. Ayan. So, nagpareha sila. Right click and then you select enter to confirm. So, yun ang match properties.
At dyan na nagtatapos yung ano natin, yung lesson natin. Save natin yung trabaho natin. Save. Click natin tong save. And then nawala na yung asterisk dito. Alam natin na i-save yung trabaho. And then i-close natin yung AutoCAD. Ayan. I think we're good. Then let's call it a day. See you on the next one.